Meron lang sana akong gustong i-share. Ito'y nun ngang nangyari yung aksidente. Um, Hapon yun, parang alas 2 ng hapon nangyari. Bumagsak ako sa kalsada. Nag-dive ako, literal na nag-dive sa kalsada. At luckily, napakaswerte, maraming nakakita, marami ang tumulong, nabigyan po agad tayo ng responde ng mga tao. Marami pong salamat sa mga tao dyan sa Taguig. At nabigyan po agad ako ng paunang lunas. Nilagyan ako um, ng cast dito sa binte. Naging maayos naman yung pagdadala sa akin sa hospital sa Taguig, Taguig Pateros District Hospital. Ako dinala at na x-ray po agad sa dami nga ng mga aksidente at kaso public po yung hospital. Napakadami pong tao at normal po yun sa public hospital na marami pong ang tao doon. Tapos 5 hours, after 5 hours, siguro around 6 or 7 p.m. Nakatawag na ako noon sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko. Alam na nila ang mga nangyari and all and whatnot. After 5 hours, message yung isa kong kaibigan. Huy, sikat ka na. Balitang balita ka dun sa sa Tagig. Nakapost ang picture mo, ganito, ganyan. Tapos may smiley pa. Pag-check ko ng post, okay. Thank you sa malasakit and all. Isa yung pumuwaw ng attention ko, yung part na, ayan, si tatanga-tanga. Ayan, ah, kuya, wag mo nang gayahin si Superman, ah, si Marilac Superman. Ginagaya mo pa, wag ka nang magpasikat. Tapos, yan, ang tigas-tigas ng ulo, gatatanga-tanga na, stupid. Yung mga ganong salita. Tapos, meron pa nagsabi doon na, Kuya, hindi ka dapat dyan nagda-dive. Dapat doon ka nagda-dive sa walang tubig dyan. Doon ka dapat sa may tubig. May mga ganang post. Isa yun sa part na medyo naging preoccupied ako sa part na yun. Naging concern ako sa part na yun. Na sa halip na nagpo-focus ako sa naputol kong buto, parang isa sa iniisip ko yun. Siyempre, masisisi mo ba yung mga nag-comment kung ganun? Yun yung nakita nila sa video. Hindi naman nila nakita ang totoong nangyari. Okay. Nakita ko rin naman yung ang concern lang yung taong nag-post ng video na yun. Ate, maraming salamat sa iyo sa pagpo-post ng video na yun. Alam kong binibigyan mo ng awareness yung mga tao na laging mag-iingat at maging mapagmatyag sa lugar na iyong pinupuntahan. Maraming salamat po sa awareness. Okay po. Ah,
I reach out to the person who posted that message. Sabi ko, ate, pwede mo po bang i-turn down yung post ninyo? Dahil po, naintindihan ko po, concern po kayo. Marami pong salamat sa concern ninyo. Pero, yung pong comments, hindi po natin makokontrol yan. Magbibigay lang ang mga tao ng perspective base sa kung anong nakita nila sa video. Hindi naman nila ako nakausap. At isa pa po, yung post nyo po, meron pong mukha ko. Um, Doon po sa insidente, sa accident na nangyari, gising po ako, ah, conscious ako, nakakausap nga po ako ng mga police, natatanong ako ng mga bagay-bagay. Yung iba nga pong tumulong sa akin, nakausap pa ako ng maayos. At aware po ako, napakadami pong nagbibideo nung time na yun. Maraming salamat po sa concern ninyo pong lahat. Pero, yun nga po, yung mga comments po, hindi po natin makokontrol. At nagdadagdag po siya sa isipin ko. Sa halip ng isipin ko ay ang nabali kong buto. Yung mga comment po is tatanga-tanga, stupid, hindi dyan yung walang tubig dyan, doon ka sa dapat doon ka nagda-dive sa may tubig and all. Eh, okay, matitake ko yun. Pero, kamusta naman? Yung pag-iisip ko nung time na yun, yung pag-iisip ko na dapat nag-iisip ako ng recovery ko, iniisip ko pa yung mga bagay na yun. Kung dumami pa to ng dumami, gumawa pa ng memes, di syempre sikat na sikat. Pero yan, publicity pa rin yan. Kahit papaano, whether it's good or bad, publicity yan. Baka nga sakaling mag-viral pa ako. Kidding aside. Alam ko namang, yun nga. So, yun lamang po. Medyo hindi po natin control yung mga ganong bagay. Pinaliwanag ko kay ate. Pakitanggal na lamang po noong video at noong mga picture ko. Kasi po, conscious po naman ako nung na-aksidente. Tapos hindi nyo po ako nilapitan at nagtanong kayo sa akin kung okay lang na i-post ako sa social media, kung ano man pong organization meron kayo. Hindi po kayo nagtanong sa akin um, kung okay lang i-post yung mukha ko, yung mukha, yung itsura ko. Mabuti nga hindi nakita yung ano ko, yung kasi medyo nakasilip yung ano ko, yung private part ko. Buti hindi kita doon sa video. Ah, Yun lang po naman. Um, sa panahon pong to ng social media, kailangan po talaga ay aware tayo sa mga pinopost natin kung makakaapekto ba to sa isang tao or hindi, kung makakabuti ba to sa kanya o hindi. Hindi. Sobrang alam ko po yung concern nyo na um, salamat po sa concern nyo na gusto nyong makatulong, gusto nyong sabihin sa mga tao, oh, mag-iingat kayo sa lugar na to. Ito, may manhole to. May naaksidente na rito. Pero, pakiusap po, kausapin nyo po yung taong naaksidente, kung conscious naman na, pwede po bang, magtanong po kayo, pwede bang i-post ko yung mukha mo? Gaganon lang naman ako, hindi kung ayaw ako. At least, ayun, meron yung permission. O kaya sasabihin nyo,
Tutoy, um, ito'y ipopost ko sa aming page. Okay lang ba i-contribute ko sa page namin na ganito ang nangyari, tapos ganyan. Okay lang ba na i-post kita sa social media? Ayun lang naman po. Kasi pribado po tayong tao kahit papaano. Time na yun, hindi ako ready na i-expose yung sarili ko. Kaya ganun yung utak ko. Kasi mag-share lang ako ng bagay na gusto kong i-share. At very selective ako sa pag-share ng mga ganun. At lahat naman tayo may ganung karapatan kung ano yung gusto nating i-share at kung ano yung ayaw nating i-share. Um, siguro kung masyado akong straight na tao, baka sinabihan ko pa na this is against sa Data Privacy Act. Kasi ngayon, very rampant yung mga ganan, nagkakaroon ng conflict, umaabot pa sa mga husgado about Privacy Act. Na nagkakaroon pa ng danyos, nagkakaroon pa ng um, yun, pag kailangan ka pang ma-penalize or mag-penalty doon sa anong yun, babayaran mo pa yung taong naargabyado mo. At nakausap naman kami, sabi ko sa kanya, naintindihan ko po yung intention nyo, gusto nyo pong tumulong, pero yung pong comment, hindi po natin kontrolado at hindi po natin alam kung anong magiging epekto nito sa taong subject doon sa content ninyo. So, sa ngayon, hindi lang dapat drink responsibly. Dapat social media responsibly tayo or use social media responsibly rather. Yun lamang po naman. It's just my fair share na maging responsable tayo sa paggamit ng social media. Kasi maaring hindi pa tayo aware na ganun yung gravity ng epekto nito, outcome, o yung maaring ikaw, concerned citizen ka, pero sa ibang tao, offensive siya. O sa ibang tao, um, lumampas ka na. Yun lang po naman. At salamat po sa pakikinig. Another reminder po. Yung si ate po yung profile niya is matanda. Nasa 50s to 70s siguro. Um, alam ko pong medyo relihiyosa ka and all. Yun lang po naman. Pakituruan po yung ating mga nanay kung merong mga cellphone at gadget yung nanay, tatay natin na medyo matanda or baby boomer, turuan po natin yung sa social media, yung pag-share, paano maging responsable sa paggamit noon, paano ka dapat magpo-post dahil po baka mamaya medyo magkaroon sila ng worst encounter na mga ganan na mali na pala yung na-post and all. Yun lamang po. Marami pong salamat.